Eto pa. Dahil nga po sa pahayag na yan, nagsalita na rin itong si Senate President Vicente Sotto. Mga kababayan, ang binabanggit naman nito na kung si Lacson pag bumalik at naging alanganin po ang kanyang Senate presidency o leadership, mga kababayan, ay all out kahit daw matanggal itong si Tito Sotto. Kahit maalis pa siya sa pwesto, wala siyang pakialam. Ang importante, mga kababayan, mailabas ang katotohanan. O, kita nyo, yung mga buhaya nasa likod, oh. Ito, pahayag ni Tito Sotto. Natatakot si Senate President Tito Sotto na mawala sa pwesto sa Hindi raw natatakot si Senate President Tito Sotto na mawala sa pwesto sakaling bumalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Ping Lacson. Ito ay kasunod ng pahayag ni Senator Lacson na dapat maging handa sila sa posibilidad na mawalan ng ilang miyembro ang majority bloc at maging ang Senate presidency ni Sotto kung babalik siya sa komite. Naniniwala naman si SP Sotto na susuportahan ng mga tao ang anumang hakbang laban sa korupsyon. Okay, sabi ni sabi ni Tito Sotto, I concur. I am confident that the people will be supportive of any move we will take the curb corruption in government and whatever it takes. So our pros in the Senate are subject to the support of our peers. Mga kababayan, alam nyo, Tito Sotto, alam naman natin na yung mga peers nyo, pag may tinatago yan, hindi kayo kakampihan. At alam natin, mas marami ang talagang almost, di ba sabi ni Lacson, almost lahat ng mga senador ay may insertion sa 19th Congress. Ilan lang ba yung napalitan dyan na nanggaling sa 19th Congress? Ikaw, si Lacson. Sino pa yung mga bagong upo, mga kababayan? Si Marcoleta. Sino pa ba yung mga bagong upo dyan? Tatlo lang naalala ko eh. Si Erwin Tulfo. So, 4. So, kung sa 4, mga kababayan, lahat halos 20 ng senador ay may insertion. Tama? Kung kayo naniniwala, siyempre, parang doubt kasi ako na yung mga member ng majority, kakampihan lahat kayo kapag halimbawa na pangalanan yung mga kasama nyo. Kung yun ang napupuntirya, kasi ang nakikita natin dito, gusto nilang i-single out. Kapag Congress, ang panapapangalanan, okay lang. 'Di ba? Hindi na kailangan ng whatsoever ebidensya, whatsoever corroborative evidence or kaya electronic evidence, as long as their name has been mentioned ay okay na. 'Di ba? Pero kapag sila ang pinangalanan, we must need to have the evidence, the corroborative evidence, electronic evidence and so on, etc. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, kung sinasabi ni Tito Sotto na siya po, sabi niya gano'n, handa akong matanggal, handa akong maalis sa pwesto. Basta mailabas ang katotohanan, ay ako po ay sumasaludo. Dahil hindi po mahalaga ang pwesto. Although, alam naman natin, malaking pakinabang kapag kayo ay may pwesto dahil halos lahat ng mga major committees ay mahahawakan ninyo. Kayo ang maglalaro dyan. Diba? Parang saling pusa lang ang minority. Pero kung yun naman ang kapalit para mailabas natin ang katotohanan, then so be it. Diba? Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Huwag na natin panghinayangan yung ating posisyon bilang Senate President, because you can actually do the thing, mga kababayan, do the works, kahit wala po kayo sa pwesto. Sabi mo nga mas malupit si Lacson, mas magaling si Lacson kapag siya ay nagtatrabaho saan? Sa likod. 'Di ba? Kahit saang banda panggulo talaga ang mga Duterte Black at mga DDS, correct?
there is a good bad and good and bad insertion naman ka GP. Now, yes, I know. Alam naman po natin na may good and bad insertion. 'Di ba? Pinaliwanag na nga natin dati 'yan. Ang good insertion, mga kababayan, when it happened during the second ano tawag dito? Second reading. Okay? Yung may amendment. Pero kapag ito, mga kababayan, insertion after the BICAM or within the BICAM, mga kababayan, na wala namang hindi dumaan sa scrutiny, hindi dumaan sa debate, basta na lang umusbong, yun ang bad insertion. Oh. Nakahanda na taong bayan lahat ng sangkot sa flood control scam na nakahandaan sila sa yaharang sa baha. Ano yun? Naguluhan ako dun Josephine Prieto watching from Baluarte, Santiago, Isabela. Salamat po, salamat. Mga kababayan, matatandaang nagbitiw si Lacson bilang chairman ng komite dahil umano sa pagkadismaya ng ilang kasamahan sa paraan niya ng pag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects. Sa puntong ito, makakausap natin Senate President Tito Soto. Magandang tanghali po sa inyo, SP Soto. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Chair Il, at magandang tanghali po sa inyo lahat. Tito Sen, derechahan na pong tanong, totoo bang may posibilidad ngang bumalik bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Ping Lacson? Yes, magkausap kami just a couple of days ago at before that, nag-uusapan na rin namin yan sapagkat nararamdaman ko rin na meron siya mga unfinished business doon. At yung clamor ng ibang mga kasamahan namin, yung clamor din ng mga... Talaga? Si Cayetano Bading? Siya ba yung nabablind item ngayon? Meron kasi lumabas na blind item Bading. Alam natin may isa dyan, Juding, yung si Mr. Botomesa. Pero si Cayetano, ewan ko lang. Mga publiko na naririnig ko, tinanong ko sa kanya, sinabi ko sa kanya, apparently nakakarating sa kanya. So, at this point, I think it's a yes. And definitely, magkakaroon kami ng pagpupulong ng Blue Ribbon Committee. Yung meeting lang muna, and then we will be discussing that further. But I was hoping that we could do it this Monday, pero kung kulang ang membership namin, we'll move it to another day. Yes, I think it's very positive at this point. Positive meaning yes, yung yes po ba ay sigurado nang tatanggapin niya at babalik? 99%. 99% mga kababayan. Well, etong balita kasi na to, kaya kanina inuna natin yon. Tapos kaya ang title doon kababalik pa lang, di ba? Kasi dito narinig ko na to na nag-yes na mga kababayan, 99% si Ping Lacson. So babalik na talaga. Ano po naging 99%? So yes na po yon, SP. Ano po? Yes na yun. Opo, ano po ang naging dahilan ng paglambot din or pag-reconsider? Kasi nung una, nung nagbitiw, talagang ang lumalabas po kasi sa balita, di ba, SP, talagang nasaktan si Senator Lacson doon din sa sentimiento or sa pakiramdam ng mga kapwa niya senador. So, kung wala nang kumpiyansa sa kanya, mabuti pang magbitiw. Pero ano po ang nakapagpalambot, nakapagpa-reconsider muli kay Senator Lacson para bumalik sa Blue Ribbon Committee? Good point, mga kababayan. Magandang tanong yan. Ano ba ang dahilan? 'Di ba? Pero kanina nagbigay na ng papiaw si Tito Soto na sinabi niya ay may unfinished business itong si Ping Lacson. Mga kababayan, sabi nga ninyo kanina, may mukhang may sweet revenge, 'di ba? Vengeance. Palagi ko yung analysis niya
nung mga naging hearing. Siyempre, you look back. Tinignan niya siguro kung ano yung mga nangyari ng mga hearing at kung ano pa yung dapat puntahan. Sapagkat yung, ang strategy naman niya talaga. Sabi ni Nats Omega, sana nga bumalik si Sen Ping sa Buliri. Ano na po? Yes na daw, sabi ni Tito Zen, 99.99%. He was being led by the evidence at saka ng mga testigo. Oo. So, ang tingin ko, nung ina-analyze niya at naririnig niya yung sinasabi ng mga kasama namin at sinasabi ng mga publiko, na-reconsider niya na kailangan ituloy. Marami pang hindi nauungkat. At kung ito'y makakatulong, ang tingin niya siguro, mas makakatulong ito sa ICI at doon sa Ombudsman and the Department of Justice. So kung gano'n, at nung nag-uusap nga kami, parang gano'n din naman yung pananaw ko nung naririnig ko nag-uusap kami tungkol dyan. Parang nakukulangan siya sa mga takbo ng investigasyon. So kahit tayo naman nakukulangan Alam niyo kung bakit nakukulangan si Ping Lacson sa takbo ng investigasyon? Kasi na-overturn or na-overpower din sila ng minority. 'Di ba? Particularly itong si Marcoleta, mga kababayan na super duper epal. Parang siya na lang ang gusto Na inaagaw mo ba ang spotlight? Yun ang isa sa mga dahilan siguro at marahil may talagang panahon na para yung aming ginagawang batas naman, yung Independent People's Commission. Okay, wait. Sabi dito, teka lang sabi ni Danny Taling, Sir GP, in your opinion, may makukonvict kaya sa flood control hearing na yan? Kakayanin kaya nila Senator Lacson? Lalo na't di tumitigil yung mga Dodede senators na yan, lalo na yung epal na Marcoleta na yan. Good question, mga kababayan. I've heard Ombudsman Boying Rimulya this coming Monday, if I'm not mistaken, or maybe next week, mga kababayan. He said na uumpisahan nila yung pagkakaso, preliminary investigation, doon sa mga sangkot dito sa flood control anomalies. 6 daw yon, mga kababayan. So, I do believe pag Ombudsman, DOJ, sila ay magkaroon ng magandang tandem, magandang pag-uusap, including the ICI and of course dito sa Senate Blue Ribbon Committee kasi recommendatory sila, di ba? Recommendation ang gagawin nila. Kapag nakikita nila dito kung saan pumupunta yung investigasyon, yung direksyon, mas mapapadali sa Ombudsman na mag-conclude, mga kababayan. So palagay ko may mapupuntahan. May mga makakasuhan dito po sa usapin ng flood control. And not only flood control since ito po ay infrastructure, mga kababayan, isipin po natin. Eto kaninang umaga, si Bongo, naisama na. Bakit? Si Bongo, mga kababayan, may malaking problema. Bakit? Kung iisipin po natin, mga kababayan, walang pera si Bongo dati. May mga pahayag itong si Duterte dati na sinasabi niya bilyonaryo si Bongo. Sabi naman ni Bongo, hindi, wala talaga akong pera. Pero kung titingnan mo si Bongo dati, noong 2015, nung pumunta sila sa Ilocos, talagang ang itsura, mga kababayan, mas malala pa sa itsura ko. Oo, talagang super itim, ang pangit, 'di ba? Mukhang ano tawag doon? Mukhang uligwa, ano ba tawag? Mukhang ulaga, 'di ba? Ganun ang itsura. Sorry, yun lang kasi yung naiisip ko na pwedeng iano sa kanya. Talagang wala sa kanya, hindi mo makikita yung pagiging mayroong pera. Pero mga kababayan, simula nung nahawakan ni Duterte, naging presidente si Duterte, kanang kamay, special assistant to the president. Etong si Bongo, nagkaroon ng pagkakataon yung CLTG, yung pamilya niya, yung tatay niya at yung kapatid niya na magkaroon ng mga kontrata sa gobyerno. At mas lumala, mga kababayan, nung time na nagjo-joint venture sila ng mga diskaya. So, tingin ko dun sa tanong mo
nasagot ko na, mayroon talagang pupuntahan. May pupuntahan. Ang purpose din ng pag-upo ni Boying Rimulya as ombudsman, siya ang nagsabi sa kanyang interview, ito ang hiniling ko para maparusahan, lalong-lalo na yung mga kaso na ina-archive lang at hindi ginagalaw. 'Di ba? Maraming mga ikinaso sa kanila pero nung panahon ng nakaraang administrasyon ay hindi napapansin. Edgardo Bautista, baka sa November 11, 2025 ay iba na ang SP, sabi ni Edgardo Bautista. Sabi naman ni Tito Soto, he is ready, mga kababayan, kung iba na ang maging Senate President. Wala ang problema yun. Para mas mapalakas pa rin yung ICI at malaki maitutulong ng Blue Ribbon Committee. Lalo na kung ipapagpatuloy ni Senator Lacson yung pagiging chairman nito sapagkat yung aming acting chairman ngayon, si sabi dito ni grabe ka naman Sir GP. Baka uligwa, hindi ba baluga? Hindi, kasi naiisip ko nung tawag dito, pinagmamalaki kasi nila nung 2016, 2015-2016, si Duterte daw, mga kababayan, ay sabi pala nila, si Duterte daw ang, kaya daw nakabalik ang Marcos dahil sa Duterte. Sabi ko naman, mali. Kaya nakilala ang Duterte dahil sa mga Marcos. Kasi nung time na yon, mga kababayan, dinala sila ni Amy. Sila yung dumalaw doon sa mansyon nila Apo Lakay. May picture sila doon. Mukha talagang ulaga. Itong si Bongo, ang itim-itim. Tapos hindi siya pinapaupo ni Duterte, nasa likod lang siya. 'Di ba? Isipin mo mga kababayan, kung ikaw dakilang alalay, o kung ikaw ay mayaman, papayag ka ba na magiging julalay ka tapos hindi ka man lang paupuin? Hindi ata hindi ata akma yun. Kung mayaman ka na dati, papayag ka ba mga kababayan na mayroong meeting na ganyan, ikaw nakatayo ka lang? Hawak-hawak mo yung bag ni Digong? Oo, hawak-hawak mo yung, hindi ko alam kung ano yung, niya dun sa, sa bag niya na nakalagay hindi niya mabitaw-bitawan. O parang ang style, mga kababayan, ay para lang siyang, alam mo yon, security guard or security ni Digong Duterte, ganon. Pag mayaman ka, papayag ka ba na ang turing sa'yo julalay? Siyempre hindi. Kaya naniniwala ako na ang nagpasikat talaga sa mga Duterte ay ang mga Marcos. Ginamit nila yon. Kaya nga sabi ni Duterte dati, hangang-hanga siya kay dating Pangulong Macoy. Anak ng baka, mga kababayan. Nung ito po ay nanalo na, ayan na, nagbabago-bago na ang kanyang mga statement. Marahil na rin, talagang panahon na para yung aming ginagawang batas naman, yung Independent People's Commission, para mas mapalakas pa rin yung ICI at malaki maitutulong ng Blue Ribbon Committee, lalo na kung ipapagpatuloy ni Senator Lacson yung pagiging chairman nito sapagkat yung aming acting chairman ngayon, si Senator Vice Chairman kasi yun si Senator Erwin Tulfo, ay natutuwa naman nung magkausap kami, nasa abroad siya, natutuwa siya, nagkukonsider na si Senator Lacson uli na bumalik. Pero in-offer po ito sa ibang mga kapwa nyo, Senador. Wala ho ba talagang tumanggap? Ayaw nila. Lahat may may dahilan. Half-hearted yun ang problema parang medyo busy. Busy sa ibang committee. Ayaw nilang mapabayaan yung mga current committees nila Hindi, alam kasi nila mga kababayan, ang totoo niyan, wag na natin pagtakpan, wag na natin i-sugarcoat. Ayaw po talagang tanggapin ng mga senador yan dahil talagang napakahirap, napakadelikado. At mga kababayan, yung scrutiny ay talagang open na open doon. Lalong-lalo na pag may Marcoleta ka pang kaaway. Di ba? Mabuti sana kung ang mga ito nagkaroon ng kabaliktaran, hawak nila, kunwari sila Marcoleta, sila Cayetano ang may hawak ng posisyon, ay okay yan, hahawakan nila yan.
Pero dito ngayon sa majority, mga kababayan, dahil alam nila na marami po ang haharang dahil marami nga ang sabit sa flood control. Oh, parang gusto sabi na lang nila, nako, pag gusto naming manahimik ang buhay namin, wag na naming hawakan yung majority. Ay, yung Blue Ribbon. Si Ping Lacson, mga kababayan, he is ready. 'Di ba? Unlike those people na mga senador, half-hearted. Talagang hindi nila kakayanin eh. Pero yung mga kapwa po yung kasama sa majority na Salamat. sinasabi like Senator J.V. Ejercito, though sa isang panayam Salamat sa nagsabing pogi ako Ma'am Dain Quino at Mama Angela. Si Mama Nagari. Thank you. Pogi ka sa gupit mo Wag mo nang kulayan na kasi parang babad sa dagat. Good evening. Hindi, alam niyo mas maputi ako pag may kulay yung buhok ko. Oo. Etong kulay ko dito, peke. Maitim talaga ako eh. Oh. Nakakagwapo yung filter. may sinabi niya na paabot niya na yung kanyang sentimiento kay Senator Ping at naging nalinawagan na yata sila sa isa't isa. Wala na hubang ganoon sa majority na parang hindi masaya o nalinis na o na-plancha na SP yung mga sinasabi nilang hindi nila gusto kung paano tumatakbo yung investigasyon. Hindi. The word is baluga or ulikba. Hindi, may ulaga din. May ulaga din. Mga ano yan, mga salitang kanto. Oh, ulaga. Di ba? Yung ulikba, ano na yan? Muluma na yan eh. Ng Senate Blue Ribbon Committee. Oo. Wala na kasi palagi ko yung pagkaka-explain ako Hoy! Internet! Ano ba yan? doon sa sinabi, yung na-quote kay Senator Lacson sa radyo. Yung pagkaka-explain ako, palagi ko mas naging malinaw sa kanila eh. Kasi hindi naman Oo, tama. kasi Alam nyo, yun yung nagpalinaw sa lahat eh. Yung dinistinguish niya, dinifferentiate niya yung good insertion at bad insertion. Doon sila nalinawan. yung sinasabi nila pagka nabanggit ang insertion. Ang insertion kasi, kapag ito'y nilagay mo na tapos na ang second reading, tapos na third reading, pagkatapos ay excuse me, ay pagdating ng BICAM, may siningit ka, talagang insertion ang tawag doon. Ngayon, ang problema kasi, pag mayroong mga amendment sa floor, Opo. natatawag din kuminsan insertion ng iba yun eh. Pero karamihan kasi sa mga kasama namin ay mayroong mga individual amendments at mayroong institutional amendments. So, hindi nakatakataka na masabi na lahat ng mga senador o halos lahat ng mga senador ay may amendment or some people call it insertions. Ganun ang pagkaka-explain ako sa kanila, pagkaka-explain ako eh. So I think that was it became water under the bridge after that sapagkat naging maayos naman yung usapin namin. At ito na yung mga plano namin gawin para dito sa budget ng 2026. Kailangan malinaw ang mga amendments, sino nag-a-amend at gagawin namin ito lahat sa second reading. Oo, Hindi tama. pwedeng isisingit natin. Oo. Ngayon, baguhin ko na yung sinasabi ko, baka may magduda pa eh. Ako, tingin ko si Senator Lacson, 100% na babalik bilang Blue Ribbon Committee Chair. Okay. 100%. Pero sinabi po ni Senator Lacson, di ba, na dapat maging handa raw ho kayo dito sa consequences at ang sagot nyo naman, fear is a word I have already disregarded a long time ago. Yun po Ay, salamat Ma'am Raquel Santos. Ma'am Leticia Fernanda, thank you ulit sa pag-share ng blessing. yung quote sa inyo. So, may mga pagbabanta ba na baka nga mawala ang suporta ng ilang miyembro ng majority kung babalik nyo siya sa pagiging chair po ng Senate Blue Ribbon Committee, pero base po sa inyong 100%, mukhang wala na pong ganun dapat na usapin. Tingin ko kasi naka-backup dito yung karamihan ng mga kasama namin sa Senado at naka-backup din sa amin ng publiko eh. So, Oo, publiko talaga mga. Alam mo, tingin ko kaya nagbago yung
nagbago yung stand ng majority, mga kababayan, at nalinawan sila. Dahil yan ang sigaw ng taong bayan eh. Yan ang nakikita ng taong bayan. Mali yung mga post ng mga DDS na si Marcoleta daw ang sinisigaw. Uto. Utot nyo. Takot naman, sinasabi ko, matagal ng takot eh. Kaya yung takot matagal ko nang binaliwala yan. Isa po, yung mga ganyan. Basta Franz ako, Winnipeg. kahit anong pwesto ibigay sa akin sa Senado, magtatrabaho ko. Whether maging Blue Ribbon chairman si Senator Lacson o ako hindi na Senate President, pareho rin ang gagawin naming trabaho. Makakaasa po sila. Kailan po Yun ang maganda. inaasahan ang pagbabalik o muling pag-upo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Ping Lacson? We'll probably do it in a caucus, but by November 10, we can make it official. By November 10. Puntahan ko po kasi maraming naghihintay, SP, dito po sa hearing. Ang tagal ng tahimik ang Blue Ribbon Committee dito po sa isinasagawang hearing on flood control projects. Marami po ang nabitin. Kailan ho ba ang susunod na pagdinig? At by the time na magkakaroon na muli ng pagdinig, ay aasahan ba na si Senator Ping Lacson na muli ang makikita natin doon, na uupo? Most probably, and probably we would be holding it the second week of November. Kasi November 10 ang balik namin eh. Unless we decide, or they decided, he decides to do it earlier, like after November 11, ganyan, o 12. Puntahan ko rin po yung iba pang issue. Ano po ang epekto nito sa ongoing investigation sa flood control anomalies ng posibleng pagbabalik ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee? Wala naman po masyado, no? Kasi wala namang nangyaring hearing habang nung siya po'y bumitiw. Oo nga, pero kailangan ito mas lumaganap pa eh. Ako tingin ko, isa yun sa mga dahilan kung bakit naisip ni Senator Lacson na tanggapin uli yung yung alok eh. Na Oo, tingin ko kasi mga kababayan, tama si Tito Soto doon. Siguro kinonsider ni Ping Lacson mga kababayan dahil nga ang ICI is not, hindi naman sila live, di ba, kapag nag-hearing sila. So, ang hanap ng taong bayan, kahit tayo naman eh, kahit ayaw natin sa Senado, mas gusto natin sa Kongreso, 'di ba? Pero dahil sila lang ang merong pagdinig na natutunghayan natin via live mga kababayan sa mga di ba, sa social media, mas katanggap-tanggap 'yon kasi sabi ko nga, we can analyze, we can at least mga kababayan we can make our own opinion out of the video that we are watching, 'di ba? Kasi madali tayong mag-judge based on the action, based on the statement that they had. Pwede nating ikumpara to, ay sinungaling to kasi nakita natin, narinig natin sa ganito, tapos biglang binago na naman, di ba? Ganon kasi yung comparison eh. Unlike nung hindi natin nakikita sa media, para tayong tawag dito, parang sumusuntok tayo sa buwan, nanguhula na lang tayo, ang hirap nun. magbalik sapagkat it's not confined Wala to nang flood Quadcom. control. It should not be confined to flood control. Yes. It should be confined to any projects not only of the Tama. DPWH but also the Department of Agriculture, the Department of Education, ang daming mga Department of Health, yung sa PhilHealth and all that. Ngayon mga kababayan, yung Department of Health, pati yung mga nakikita na ngayon yung malasakit, yung super super clinic. Ay, nako, bongo, yari ka ngayon diyan. Maraming dapat pang imbestigahan ng Blue Ribbon, hindi lang itong flood control. Ito malapit na to, malino na to, may mga sasampa ng kaso. Tama. Hopefully within the next week or so, may mga kaso na maipafile ang ombudsman na ang Department of Justice, I should say. Pero may mga dapat pang ibang talakayin eh. Tingin ko mabigat talaga magiging trabaho ng Blue Ribbon. Kaya nabuti na rin nakaisip si Senator Lacson na tanggapin. It's more of... Ma'am Corazon Taiko, hindi naman ito puro hearing lang. Kasi unang-una, mga kababayan, the reason why they had hearing, kasi nga po,
in aid of legislation. 'Di ba? Tapos kapag nakita na po nila yung mga tawag dito loophole, then magkakaroon ng recommendation to file a charges against those people na talagang nakita nila sa investigasyon nila ay nakinabang, nakatanggap, 'di ba? Maging yung mga senador, mga kababayan, nakita nyo yung galaw ng presidente? Nakita nyo yung galaw ngayon ng pag-a-appoint ng mga tao? Yan ay meron silang kumbaga parang ano ba tawag doon, mga GP Natics? Parang iisa lang talaga yung galaw nila. May hindi ko makuha yung terminology eh. Basta yung paglalagay doon kay Ombudsman na Boying Rimulya, yung sa ICI, mga kababayan, eto ngayon si Lacson na naman dito sa Senate Blue Ribbon. Lahat yan may patutunguhan. Isa lang talaga ang pupuntuhin. Ito ay makita, mahagilap, mahalungkat, at isa publiko kung sino yung mga tao, mga kababayan, behind of this corruption. Kasi nakikita natin, nung panahon ni Duterte, walang ganyan. Even yung PACC. Yung PACC, ang sinasabi nila, hindi kasi kaya naming imbestigahan ang mga senador. Hindi kasi namin kayang imbestigahan ang mga kongresista. Because we have a limited power to do so. Sabing ganon. Not pagkakaisa, Mama Nagari. Hindi pagkakaisa. Basta meron silang ano ba yung best word to describe? Yan. Nahihirapan ako mag-isip. Mga kababayan. Basta isa lang yung galaw. At alam natin, ito ay talagang systematic. Ayun, systematic. Synchronize. Si Gabriel. Salamat. Melanie Esguera, salamat. Synchronize. Yan ang gusto ko sa inyo eh. Alam ko talaga kapag kayo nakikinig, mga kababayan. 'Di ba? Kita nyo, naaalala ko dahil sa inyo. May isa silang kumpas, synchronize. Ano ba yung sinabi ko kanina? May pattern. Mga kababayan. Alam natin na talagang ito, yung direksyon na tinatahak nito, iisa lang ang pupuntahan. To stop corruption and to find out, mga kababayan, yung mga corrupt. At the same time, syempre, ang consequences kasi nun, kapag halimbawa yung mga corrupt na opisyal ang nai-involve na papangalanan, pagdating po ng susunod na eleksyon, tayo ay mag-iisip na. Tayo ngayon ay, uy, teka lang, eto na naman, siya na naman. Pwedeng iba naman kasi ito, alam na natin na talagang ang pangalan nito hindi man naparusahan pero laging kasama pagdating sa korupsyon. Sinong tinutukoy ko? Unang-una, itong si Joel Villanueva. 'Di ba? Ang lakas, mga kababayan, nung nakaraang araw, damage control, ang lakas magpalusot. Pero hindi niya ba naalala na meron siyang isang kaso na kung saan sinabi ng Ombudsman, Conchita Carpio Morales, na dapat i-dismiss na itong si Joel Villanueva. Pero sabi ng mga senador, wala kang dismissal power, wag mo kaming utusan. Pero sila, kahit na, mga kababayan, yung findings nung ginawa na investigasyon ni Conchita Carpio Morales ay tama, wala silang ginawang hakbang. Now, para tayo naman makaganti sa kanila sa paglabas ng kanilang mga pangalan, 'di ba? Dahil na-expose na sila, hindi na natin sila iboboto. Ano talaga, SP Soto, it's the system. Kailangan makita para makita ng Senate at ng Kongreso kung paano babaguhin yung sistema. Because like what you said, it's not just the flood control projects. Actually, posibleng lahat ng proyekto sa pamahalaan ay may lusot, may flaw sa system. Tama. Lahat ay nagkakaroon ng kickback. Correct.
At saka ang nangyayari dyan, kung kukunti nung araw, paunti-unti, natotolerate, lumalaki, hanggang sa pumutok eh. Pagdating nitong mula nung mga, tingin ko, lumala ito just about the pandemic eh. Nung panahon ng pandemic, bago mag-pandemic and thereafter eh. Para bang, ewan ko, parang doon lumala eh. Doon talagang pati budgeting, pati listahan, pati ganun. Ako tingin ko lumala eh. 3 taon kami. Parang naalala ko, binabanatan mo ata si Cayetano sa small committee insertion. Panahon yun ng mga kababayan, panahon yun ng pandemya. 2020 yun. Nawala sa pwesto, pero yung 3 taon na nawala kami eh. Hindi maganda yung mga naririnig namin eh. Sabi ni Maki Kwan, nagkabaw ni Kabsat GP. Hindi, mahirap talaga tawag dito, magsalita ng live. Mga kababayan, pag mayroon ka may nakita na isang bagay, may nabasa ka, yung gusto mong sabihin, nakakalimutan mo bigla. Hindi totoo, lalo na ngayon pag nagkakaedad ka na. Sabi ko nga sa inyo, yung cellphone ko minsan, hawak-hawak ko, 'di ba? Tapos binitawan ko. Inahanap ko na sa cellphone ko. May gagawin pa ako. Ganun. Mahirap. Subukan ninyo kung Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lahat kayang mag-vlog, hindi lahat kayang humarap sa camera. Kasi wala naman tayong script dito eh. Ito ay base sa kung saan yung tinatakbo ng utak natin. Yun yung sinasabi ng ating bibig, mga kababayan. Habang may nagsasalita dyan, nagpa-process na yan at the back of my head. Diba? Tapos mamaya-maya, gusto mong sabihin, may nabasa ka, makalimutan mo na yan agad-agad. Na mga kwento sa amin. Myla Lizelle, shoutout po. On another note, nag-viral na video po ni Senator Joel Villanueva sa anniversary celebration ng Jesus is Lord Church nitong weekend, kung saan sinabi po niya na set up lang ang pagkakadawit niya sa flood control project anomalies. Napanood niyo po ba to, and what's your take on this? Ay, sorry, inalulungkot ko, hindi ko po napanood eh. At saka, tama lang, kahit napanood mo, hindi ka dapat magsalita, Tito Sen. Baka mamaya pag initan ka ng mga yan, di ba? Rather not comment on kung ano man yung mga binabato nila kay Senator Villanueva. Dahil wala ako dito noong mga panahon na yun. Hula-hula. Sige, bago natin ituloy ito, ilang taon na ba ako, mga kababayan? Wag mong ibuking, ma-senior ka na kagawa. Oo nga, wag na natin pag-usapan kung grabe naman kayo. Sabi nila 25 pa lang daw ako eh. Ay. Yung mga nagtatanong niya, bahala sa buhay niyo. Ay nako. Wala kami sa Senado ng 2022 to 2025 eh. Senator, ayon po, SP, ayon po sa COMELEC din, may 24 daw po na contractor na naging campaign donors ng 10 kandidato at 6 dito ay tumakbo sa Senado noong May 2025 elections. Ano po ang reaksyon nyo dito? Hindi naman, Mama Leticia Fernando, hindi naman ako nade-distract. Kaya lang talaga, sabi ko nga, dahil sa sobrang dami ng komento, sa sobrang daming gusto mong sabihin, nag-uunahan sila sa isip mo. Oy, grabe naman yan, 45, 42, 32. Sir Sus, nakatulugan at nagisingan ng pag-aantay sa'yo. Grabe ka naman. Mami, kanina na nag-comment ka. 41 na, 4 minutes na lang. Hindi ka pa nag-antay. Mahirap magsalita sa harap ng camera, nakaka-black-minded. Oo, tama. Alam mo ba, GP, pangarap ko makita yung wala kang shade kasi lahat ng PBBM vlogger, ikaw na lang ang di ko nakikita ang face mo. Talaga ba? Pangarap po? Baka masuka ka, Jennifer.
Baka masuka ka pag nakita mo ako. Dapat yan realize noong mga kandidato na bawal pagka merong koneksyon sa gobyerno or merong negosyo sa gobyerno at magdo-donate sa'yo. Bawal po yun eh. Dapat na-realize nila yun. Kung Oo, di man sila, tama. dapat yung mga abogado nila, yung mga nagpe-prepare ng mga sosyo nila, na-warningan sila, nasabihan sila. Sapagkat ang totoo niyan, kahit na yung pagkain lang sa restaurant, Cheryl, let's say kumakain ako sa restaurant, may kasama ko, kung ilan, whatever. Pagkatapos yung kabilang mesa, ay biglang gusto akong i-blow out at binayaran yung aming bill. Kung yun merong negosyo sa gobyerno, bawal yun. Oo. Kung yun, yung tao mo nagbayad ng bill ko, ay dapat hindi ako pumayag. Hindi ako dapat pumayag nun. Babayaran ko sarili yung bill ko at ibalik nila yung pera doon. Pero bakit parang hindi ata napapatupad yan yung ganyan, no? Bakit kaya? Hindi kasi napapansin, masyado lang maliit yun siguro kasi bill lang. At walang tawag dito, walang nagrereklamo or walang nagpa-file ng case against those person or people, 'di ba? Credit card siya, pasensya siya. Basta babayaran ko yung akin. Ganun dapat eh. Kasi yun ang talagang nasa batas. Maliwanag yun. Bawal na bawal po yun eh. Na posibleng nangyayari. Hindi po nyo ba nakikita yung mukha ko? Grabe. Mukha ko na yan Nilagyan ko lang ng nilagyan ko lang ng balbas. At saka okay na ako ng ganito, mga kababayan, wag kayong mag-alala. Pangit ako, wag kayong mag-alala. Rin na po sa mga nakalipas na taon, na maraming taon ng mga administrasyon na ngayon na lang napapansin at pinagtutuunan ng pansin. Correct. Yun nga, natotolerate eh. Kasi sa maliliit na bagay, lumalaki. That's why it has to stop. Kasi, hindi naman sa kasi malaking bagay kasi mga nakapaligid sa yung tao. Alam mo, nung araw, Vice Mayor pa lang ako, nung nag-uumpisa pa lang kami, yung abogado kong nagamit nun, si Attorney Romy Macalintal, 1988 pa, siya yung abogadong nagamit ko eh. Lagi niya akong pinagsasabihan election expert yun eh. Lagi niya winawarning sa akin yun, noon pa man, hanggang ngayon. Kaya yun nga sana, ganun dapat ang thinking ng mga ibang mga nakapaligid sa mga senador, sa mga congressman, or sa mga public officials. Kung minsan siguro hindi nila namamalayan, hindi nila napapasin, natutuwa sila, may mga tumutulong sa kanila, hindi nila akalain, ito pala yung kontratista, ito pala ay may mga trabaho sa gobyerno, at hindi bali sana kung kontratistang legal na maayos ang trabaho, pag tinignan mo yung mga project na ginawa ay maayos. Kung mga flood control, kung ghost, o kaya ay substandard. Ang problema kasi dyan, Tito Soto, dapat talaga paigtingin pa yung batas. 'Di ba? Nalulusutan kasi ng mga ng mga pulpolitiko eh. 'Di ba? Lalong dapat magkaroon ng sistematiko na kung saan po doon pa lang pag nagpa-file ng certificate of candidacy ay maungkat na kaagad, mga kababayan, or kaya dapat yun na yung isa sa mga requisite or sabihin natin requirements na kung saan isasabihin nila kung sino yung mga nag-donate ng pera, di ba? Para nang sa ganun, mga kababayan, hindi na tayo yung ministerial duty. Yung ministerial duty na yan, tanggap lang ng tanggap eh. Yun ang pangit. Mga kababayan, ang binibigay lang sa COMELEC, ministerial duty. Ang kaya lang nilang ipa-disqualify yung mga nuisance. Gusto rin kasi nila, ikaw ang magbabayad. Mayabang yan si 2K Marcoleta, 10K Cayetano, akala mo magaling na senador. Sir, wala po sa itsura yan, sa pag-i-enjoy nyo sa content nyo, sa tao po yan, wala po mga ginawa ang Diyos na pangit sa mundo, di po ba? Ako naman naniniwala dyan. Sabi Ricardo Gabriel, Sir GP, napaglian ka po ata kasi gusto nila makita yung face mo. Naku, baka magsisi kayo, mga kababayan. Saka na, pag maganda-ganda na ulit yung natin. Saka na, basta, promise. Oo.
Tunay kaya yung kulungan na ipinapakita sa SOCMED, dreadin na daw ang kulungan. Tunay yun, Mama Corazon Taiko. Wala pang balita kung sino ang DOJ. Sana si Kong Luistro na. Wala pa eh. Wala pa. Okay, mga kababayan, lipat tayo. At ito naman ang pag-usapan natin. Itong umiiyak. Ito pala. Speaking dito mga kababayan, ito konektado naman talaga to eh. Oh, galit kayo kay Mr.